GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy at kami ay maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyon, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 7 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. At dako na tayo sa ating headlines balita. Gobyerno hihingi ng tulong sa Interpol para mapauwi si Zaldico. Sara Diskaya at iba pang akusado naghain ng not guilty plea. Department of Energy nagpataw ng higit 24 na bilyong piso na multa laban sa Solar Philippines. Bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, halos dumoble panghaharas sa mga mangingisdang Pilipino na itala. At negosyante patay matapos pagbabarilin sa mismong tapat ng kanyang tahanan sa Silang, Cavite. At rank 1 regional most wanted person sa Calabarzon huli sa Lemery, Batangas. At Luzon uulanin sa tatlong weather systems. At para sa detalye ng ating balita, gobyerno hihingi ng tulong sa Interpol para mapauwi si Zaldico. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, kasalukuyan ang kumikilos ang gobyerno ng Pilipinas upang formal na humingi ng tulong sa International Criminal Police Organization o Interpol para sa pag-aresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, mayroon ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghain ng aplikasyon para sa extradition treaty. Kahit pa batid ng pamahalaan na walang umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Naniniwala ang kalihim na kung kumpirmadong nasa Portugal nga si Representative Ko, malaki ang magiging papel ng Interpol upang mapabilis ang pagpapauwi sa kanya rito sa Pilipinas. Matatanda ang naharap si Ko sa mabigat na kaso ng graft, malversation at falsification of public documents. Ito ay may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control project sa Oriental, Mindoro. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga international partners para matiyak na mahaharap ng dating mambabatas ang mga sakdal laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sara Diskaya at iba pang akusado naghain ng not guilty plea. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. naghain ng not guilty plea ang negosyanteng si Sara Diskaya at siyam na iba pang akusado kaugnay ang kontrobersyal na 96.5 million pesos ghost flood control project sa Davao Region. Sa loob ng court ni Judge Nelson Laco ng RTC Branch 27, formal na binasahan ng sakdal para sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act of Malversation of Public Funds ang mga akusado. Kasama ni Diskaya ng nagpasok ng not guilty plea sila Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction at 8 pang ibang individual mula sa DPWH Davao Region. Matatandaan ang 10 akusado ay dinala pa sa Lapu-Lapu City Jail patungo sa nasabing arraignment. Sa gitna ng pagdinig, hindi pinagbigyan ng korte ang dalawang hirit ng panig ng mga akusado. Una,
ang motion na tuluyang i-dismiss o ibasura ang mga kaso laban sa kanila at pangalawa, ang hiling na mailipat sila pabalik sa kustodya ng NBI mula sa kasalukuyan nilang pananatili sa City Jail. Dahil dito, mananatili silang sa bilangguan ang mga akusado habang hinihintay ang susunod na yugto ng legal na laban. Itinakda ng korte ang pre-trial conference sa darating na Pebrero 3, taong 2026 kung saan himayin na ang mga issue at ebidensya bago ang formal na paglilitis. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At mga ka-vibes, bilang ng barko ng China sa West Philippine Sea dumoble panghaharas sa mga mangingisdang Pilipino na itala. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Inumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagdagsa ng 41 Chinese vessels sa 4 na pangunahing maritime features sa West Philippine Sea sa unang linggo pa lamang ng 2026. Mas mataas ito sa dating weekly average na 25 noong nakaraang taon. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakakalat ang mga nasabing barko sa mga sumusunod na lugar. Nakitaan ng 8 barko sa bahagi ng Bajo de Masinloc, 14 naman sa may Ayungin Shoal, 13 sa may Escoda Shoal at 6 sa Pag-asa Island. Binubuo ito ng pinaghalong puwersa ng PLA Navy, China Coast Guard at Maritime Militia. Inihayag ni Trinidad na mas agresibo ang presensya ng China ngayon dahil mas lumalapit na ang kanilang mga barko sa mga ginagawang multilateral maritime activities ng Pilipinas at ng mga kaalyado nitong bansa. Bagamat walang naitalang marahas na konfrontasyon laban hanggang nitong Enero 12, kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard ang unang kaso ng harassment ngayong taon. Ito ay matapos ang kasin o harangin ng mga barko ng China ang bangkang pangingisda ng mga Pilipino na Prince LJ sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Dahil dito, lalo pang hinigpitan ng Philippine Navy, Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang koordinasyon para sa mas malawak at mas madalas na patrol sa ating mga teritoryo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibe. At Department of Energy, nagpataw ng higit 24 billion pesos na multa laban sa Solar Philippines. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nagpataw ng higit 24 na bilyong piso mula laban na multa laban sa Solar Philippines matapos mabigo ang kumpanyang itinatag ni Batangas Representative Leandro Leviste na tuparin ang kanyang pangakong mahigit 11,000 megawatts ng renewable energy sa nakalipas na 2 taon. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, kabilang sa dambuhalang multa ang performance bond at iba pang obligasyon na nakasaad sa kanilang kontrata. Nilinaw ng kalihim na ilang ulit na silang nagpadala ng show cause order at abiso, ngunit wala umanong naging tugon ang Solar Philippines. Bahagi raw ang aksyon nito ng kampanya ng pamahalaan laban sa mga developer na hindi seryoso sa kanilang mga obligasyon sa sektor ng enerhiya. Sa kasulukuyang nananatiling tikom ang bibig ni Congressman Leviste at ang panig ng kumpanya sa isyong ito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At negosyante patay matapos pagbabarilin sa tapat mismo ng kanyang tahanan sa Silang, Cavite. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Patay nga ang isang lalaking negosyante matapos barilin ang hindi nakikilalang salarin kahapon ng madaling araw sa Daang Batas sa Barangay Calubcob, bayan ng Silang sa Cavite. Kinilala ng pulisya ang biktima sa alias na Martin, isang 47 anyos at residente ng Daang Batas, Barangay Calubcob, Silang, Cavite. Sa investigasyon ng pulisya, alas 12:30 ng madaling araw nang maganap ang insidente. Ayon sa isang residente ng nasabing oras, nasa loob na siya ng kanyang kwarto nang isang malakas na putok ang kanyang narinig. Agad siyang lumabas sa kwarto upang tingnan ang pinanggalingan ng putok at dito na niya nakita ang biktima na duguan sa labas ng kanyang tirahan. Agad namang naitakbo ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan subalit hindi na naisalba pa.
wala pa ring matukoy na salarin ng pulisya sa nangyaring insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Rank 1 Regional Most Wanted Person sa Calabarzon, huli sa Lemery, Batangas. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Calaboso ang isang 35 years old na lalaki na kinikilalang sa alias na AAA o AAA matapos itong madakip ng mga otoridad dakong alas 12:45 ng madaling araw kahapon, Enero 13 sa Barangay Matingan 2, Lemery, Batangas. Ang nasabing suspect ay itinuturing na Rank 1 Regional Most Wanted Person na nahaharap sa mabigat na kasong rape o panggagahasa. Isinagawa ang pag-aresto sa pamamagitan ng pagsanib ng pwersa ng Lemery Municipal Police Station at RID4A at RIT Batangas. Bitbit ng mga pulis ang warrant of arrest na issue pa noong July 6, 2023 ng Regional Trial Court Branch 86 sa Taal, Batangas, kung saan walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ginamit din ng mga pulisya ang alternative recording device ang nasabing operasyon upang matiyak ang transparency sa paghuli sa suspect. Sa pahayag ni Philippine Colonel Sibalo, binigyang diin nito ang pagkakahuli kay alias AAA ay patunay na masiglang pagtugis ng kapulisan sa mga taong nagtatago sa batas. Isang babalaring aniya ito na sa lalawigan ng Batangas. Walang puwang ang kriminal at tiyak na walang takas. Sa kasalukuyan, ang suspect ay pansamantalang nakapiit sa Lemery Custodial Facility habang hinihintay ang utos ng korte. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Luzon, para sa ating balitang weather, uulanin ng 3 weather systems. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, 3 weather systems nga ang magdudulot ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon ngayong araw, ayon yan sa Pag-asa. Ayon sa ahensya, magdadala ang shear line ng maulap na panahon at ulan sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Ang easterlies naman ay magpapaulan sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Samantalang ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ay makakaranas ng maulap na kalangitan at mahihinang ulan dahil sa northeast monsoon o amihan. Mas maganda naman ang panahon sa Palawan, Visayas at Mindanao, bagamat posible pa rin ang panakanakang ulan at thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Nagtaas din ng gale warning ang Pag-asa sa ilang baybaying dagat sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Polillo Islands at Ilocos Norte, kung saan inaasahan ang alon na may taas na 2.8 hanggang 4.5 meters. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipamedex Medical Center. Pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page, Lipamedex Medical Center, at sa Instagram at Lipamedex Medical Center, and you may check out their website, lipamedex.com. 7:19 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Binabati natin si Kuya Ruel at si Roald Gonzalo na nanonood sa ating live stream. Good vibes morning po, at sa lahat na nakikinig, lalo na sa kalsada, drive safely, put your seatbelts on, use the proper turning signals, at sunod po tayo sa tamang batas trapiko. 7:19 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Today is Wednesday, January 14, 2026. My name is DJ Frankie at nakasama natin DJ Joey Boy dito sa GV Balita Express, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok dito sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your